Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong video posted by ABS-CBN News. Another dramatic development sa Brave 18 Marines. Medyo nagalit si Ombudsman Boying Rimulya. Yung apat na Marines na bumaliktad, kakasuhan din daw sila. Kakasuhan sila kasama si Romualdez. Okay, pakinggan natin. No, counter affidavits are there for us to use. The affidavits are there for us to use. And we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be incorporated. So does it weaken or strengthen your case against the speaker? Actually, neither. It doesn't weaken or strengthen. But of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Can we elaborate, please? They're making people lie. Who's making it? Kami, kaya namin takutin ng Marines. Tatakutin na namin sila. Ayaw nga nila ng protection eh, kasi nga kaya nila yung sarili nila eh. Paano sila makatakutin? Di ba? Sir, does We're offering them security and people here are present. We're there with the Marines. May nakakiti pa yun, may tumatawa pa ka. May kinikilig pa ka kapag may tuwan-tuwa eh. Oh. Sir, doon sa fabricated. Inamin ng prosecution witness. Coffee knowledge are there for us to use. Okay. So, basahin ko itong itong post. Sabi dito, if they want to recant, so be it. But it will be in court already. So, parang itutuloy pa rin yung kaso. Ombudsman Boying Rimulya maintains that the alleged ex-bodyguards of Saldico has signed affidavits freely and they have recordings as evidence. Following the reported recantation of some of them claiming that they were forced to sign affidavits or else face a string of cases. As if the recantation would weaken or strengthen their case against former House Speaker Martin Romualdez, Rimulya replied, neither. What will happen to the individuals who reportedly recanted? Rimulya says they will be charged as co-accused of ex-House Speaker Martin Romualdez. Sasampan. Parang totohanan na. That's natural kasi nga, sabi ni Rimulya, kasi nga, kaya nga hindi sila chinarge kasi nga tumistigo sila. Pag hindi sila tumistigo, i-charge namin sila. Nako, patay ngayon. I-charge namin sila. Co-accused na sila ni Martin Romualdez. Accessories after the fact, covering up. Pinagtakpan nila. Kung ano yung nagpalit sa kanilang isipan, kayo na ang manghusga. Alangan namang ako magsabi kung ano ang nangyari dyan. Asked if he believes the camp of former House Speaker Martin Romualdez could be behind the reported recantation, Rimulya responds, syempre! Sino pa? Sino pa yung makikinabang dyan pag nag-recant, di ba? So ito, bagong development ito. Kakasuhan ni Boying Rimulya as co-accused ni Romualdez yung apat na bumaliktad. Grabe, parang totoo, no? Kasi, ang sinabi ng isa sa Brave 18, yung naiwan na, yung Brave 14 na lang, ina-offeran daw sila ng 20 to 25 million pesos para bumaliktad. So, sinasabi na nadala sa tukso yung apat. Kaya galit itong 14. So, may press conference sila bukas. Abangan natin. Dito ako ngayon medyo natatawa yung sabi ni Ombudsman Boying Rimulya na kakasuhan din niya yung apat. So, parang lumalabas ngayon na determinado si Ombudsman Boying Rimulya na panagutin talaga si Romualdez. Kasi galit eh.
Tapos inaakusahan niya si Romualdez na siya ang nasa likod lahat nito, pag-recount. So parang totoo, no? Kaya lang, naniniwala ba kayo na totohanan ng Office of the Ombudsman na kasuhan si Romualdez? Ano sa tingin nyo? Kanya-kanyang opinion. Ako, ang opinion ko, ganito. Hindi na ako maniwala sa mga pahayag ni Boying Rimulya. Opinion ko lang ito. Kung paniwalaan pa natin, ako naniniwala ko sa pahayag ni Congressman Edgar Erese na inappoint si Boying as ombudsman para proteksyonan ang interes ng Marcos Jr. administration. Pinsan. Magpinsan yung presidente at dating speaker. Totohanan na ba na papakasuhan ng Marcos Jr. administration si Romualdez? Hindi ako naniniwala. Blood is thicker than water. Itong nangyayari ngayon is, again, opinion ko lang ito, I might be wrong. Part of a script para mapaniwala tayo na totoo ang ginagawa, kakasuhan. Itutuloy. Sa nakikita ko, itutuloy ng ombudsman na kasuhan si Romualdez. Kaya lang, nag-recant na yung sinasabi ni Boying na hindi daw maapektuhan yung kaso. Ako naniniwala ko, maapektuhan. Kaya, pag isinampa yung kaso sa Sandigan Bayan, o at least, sabi ni Ombudsman, we have done our part. Sinampahan namin. Ba't hindi namin makontrol ang korte? Pag ang korte binasura ang kaso kay Romualdez, tapos na. Tapos na. So, nasa atin na kung paniwalaan natin o hindi. Ako, sana lang, totohanan, nakasuhan nila si Romualdez at mapakulong. Paano kung hindi mapakulong? So, lahat nito. Maniwala na lang ako, pag ituloy na sampahan, tapos mawa-issue ng warrant at mapakulong nila si Romualdez. Maniwala na ako. Hanggat hindi napapakulong si Romualdez, I'm sorry, hindi ako naniniwala. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang matagaan og yero. So mag-atop na siya karon kay matagaan man namo siya gyero. Amos siyang gitagaan para kay maayuhan ang ilang balay nga guba na. So mo ni ang kahintang nila diri sa abuhan. So gisapahan na lang og banig nga dili aron dili mutulo ang ulan. So kipangsapahan na lang gyud. So, muna yung ilang kahimtang. So, ginapuyan pa ni nila. So, kung ulan, so, tulo na gid kaayo. So, gituluan na gid kaayo kung muulan. So, karon pila na ikatuig inyong balay nga nung tuluan naman kaayo. 5 So, 5 years na kay anak. na So, pila ka buki mong anak? 2. So, 2 imong anak. Salamat sa Ginoo na katok net karon. Oh, so makatop na gid mo karon kay natagaan mo gyero. So, managid og ato. So, karon managid og atop. So, managyod og atop. So, nindot na kaayo. Salamat sa Ginoo sa nagsponsor. Nga napulihan na ang inyong atop. Napulihan ang mong atop.
Oh, so dako gyud yung pasalamat kay dili na mo tuluan. So salamat pod.